So magsisimula po tayo sa isang tanong, ano po. Ikaw ba'y nakatanggap na ng regalo na alam mong sobrang mahal at sa totoo lamang feeling mo hindi mo talaga deserve? At maaaring naiisip mo, mukha yatang sobrang pagmamahal nila sa akin, di ba? Hindi ko deserve tong ganitong klase ng regalo pero ibinigay nila. Ngayong gabi po pag-aaralan natin ang greatest gift ever given, the gift of God's Son, Jesus Christ. So ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay The God Who Gives Everything. Ang atin pong teksto ay mula po sa Book of Romans chapter 8 verse 32. Ganito po ang nakasulat. Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Ito po ay pangako galing po sa puso ng Diyos para sa iyo, para sa ating lahat. Ang verse po na ito ang foundation ng confidence, ng hope, and even assurance para sa bawat mananampalataya. Ngayon, kung ibinigay ng Diyos ang kanyang best, I mean ang kanyang anak, paano niya may pagkakait sa atin ng mga bagay na kailangan natin? Does that make sense? Hindi nga po ba? Now, ang point number one po, God did not spare His own Son. Doon po ulit sa atin pong teksto sa Romans chapter 8 verse 32a, since He did not spare even His own Son. Hindi po ipinagkait ng Diyos ang sarili niyang anak. Halos kapareho po ito sa nangyari doon po sa Genesis chapter 22, kung saan willing po si Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac, ngunit pinigilan siya ng Diyos. Doon po sa Genesis chapter 22 verse 12a, nakasulat po, don't lay a hand on the boy, the angel said. Do not hurt him in any way. Ngunit doon po sa Mount Calvary, walang anghel ang nagsabing stop. Kusang loob po na inalay ng Diyos ang kanyang anak. Hindi po ito isang aksidente, yung nangyari po sa cross ng Calvary. Isa po itong divine appointment. Hindi po ito plano ng tao. Ito po ay plano ng Diyos para sa atin pong kaligtasan. Nawang tanong, gaano natin kadalas pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos kapag nakakaramdam tayo ng paghihirap? Kapag dumating ang mga pagsubok, tandaan po natin ito, hindi niya ipinagkait ang kanyang nag-iisang anak sa iyo. Kung nagawa niya ito, mapagkakatiwalaan mo siya kahit hindi mo nakikita ang kanyang kamay. Point number two, He gave Him up for us all. Sa Romans 8:32b, but gave Him up for us all. Now, yung mga salita pong gave Him up ay galing po sa Greek word na paradoken. Nang ibig pong sabihin ay to hand over, to deliver up, to surrender. Ito po ay parehong salita na ginamit po sa Book of Romans chapter 4 verse 25. He was handed over to die because of our sins, and He was raised to life to make us right with God. Ito ay isang deliberate sacrificial giving. Isinuko po ng Diyos ang kanyang anak sa pagtataksil, sa pagkakanulo, sa paghihirap at pag-ako ng lahat ng kaparusahan para po sa ating lahat. Hindi para sa mga karapat-dapat lang, kundi para sa mga hindi karapat-dapat din. Nakasulat po sa John 3:16, ang golden text of the Bible, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Mas ginusto pa po ng Diyos na lumikha ng mga bituin sa langit ang mamatay para sa iyo. Na-imagine mo ba yan? Kaysa mabuhay ng hindi ka kasama. Kapatid, that's not sentiment, that is salvation. Imagine mo for example ang isang judge na kaharap ang isang accused at napatunayang guilty sa kanyang mga nagawang kasalanan at siya po'y nahatulan ng kamatayan. Ngunit sa halip po na ipadala sa bitayan, hinubad po ng judge ang kanyang robe, bumaba siya, humarap sa lalaki at sinabi, ako ang papalit sa kanya. Ganito po ang ginawa ni Kristo para sa atin na sumampalataya at tumanggap po sa kanya. Now thirdly, the assurance. Romans 8:32c, won't He also give us everything else? Sa huling bahagi pong ito ng Romans 8:32, Paul moves from the historical act of the cross to the present promise of provision. Hindi po ito nangangahulugan na ibibigay sa iyong lahat ng Diyos ang gusto mo, kundi lahat ng talagang pangangailangan mo at upang mamuhay ng makadiyos. Doon po sa Book of
Second Peter chapter 1 verse 3a, nakasulat po, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Ibinibigay po ng Diyos sa mga bagay na magpapabago sa atin upang maging katulad tayo ni Kristo Jesus. At hindi ang basta lang magpapaganda ng ating buhay. Hindi po siya after dawn. Dito po nagiging practical ang tiwala. Dito po nagiging kapaki-pakinabang ang tiwala. So maaaring may sakit ka ngayon o nawalan ka ng trabaho o nabigo ka sa pag-ibig o hindi ka makakapagpatuloy sa pag-aaral mo o nalugi ka. Ngunit ito po ang tandaan mo. Kung ibinigay sa iyo ng Diyos ang kanyang anak, hindi kanya magagawang iwan ngayon. Ang bawat pagsubok ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng kakulangan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay isang opportunity para panghawakan po natin ang kanya pong pangako. Ang ganda po na nakasulat sa Book of Isaiah chapter 53 verse 10. But it was the Lord's good plan to crush him and cause him grief. Yet when his life is made an offering for sin, he will have many descendants. He will enjoy a long life, and the Lord's good plan will prosper in his hands. Ang Old Testament prophecy po na ito ay nagpapaalala sa atin na ang cross ay laging kasama po sa plano ng Diyos. Ang salita pong crush na ginamit po dito sa verse na ito ay galing po sa Hebrew word daka, na ang ibig pong sabihin ay to bruise, to break. Ang kalooban po ng Diyos ay hindi napigilan ng cross. Actually, natupad po ito sa cross. Doon po sa book of 2 Corinthians chapter 5 verse 21, it is written, "For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ." Ito po yung tinatawag na great exchange, our sin for His righteousness, our shame for His glory. At doon po sa Philippians chapter 4 verse 19, nakasulat naman, "And the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus." Ang provision po ng Diyos ay nakaangkla kay Kristo. Hindi sa iyong naipong pera. Gaano man karami ito. Hindi sa iyong sipag at galing. Nakaangkla po ito kay Kristo Jesus. John chapter 10 verse 28 says, "I give them eternal life." Si Jesus po nagsasalita rito. "And they will never perish. No one can snatch them away from me." Dahil ibinigay po ng Ama ang kanyang anak ang nagbibigay po ng kaligtasang hindi po nawawala. Itinitibok po actually ng puso ng Romans chapter 8 verse 32 ang mensahe ng mabuting balita. Tayo pong lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23 declares, "For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard." At ito po ay sinundan ng Romans chapter 6 verse 23. "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." Sa cross, inako pong lahat ni Jesus, hindi lamang po ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kaparusahan sa tiyak po na impyerno. Siya'y namatay, nilibing, ngunit muling nabuhay. Si Jesus lamang po ang natatangi o nag-iisa nating pag-asa. Wala na pong iba. Kaya kapatid kaibigan, itigil mo na ang pamumuhay na parang ang damot-damot naman ng Diyos. Mali po yon. Manahan ka sa kalayaan at pagiging mapagbigay ng kanyang pag-ibig. Sundin mo ang kanyang tawag, ishare mo ang mabuting balita, panghawakan mo ang kanyang mga salita at pangako. Nawa po meron po tayong natutunan po sa ating pong maikling pag-aaral at tayo